Meron po akong ipaparinig sa inyo yung debate between Congressman Libanan. Siya po yung minority leader ng Congress, veteranong congressman yan, abogado, at si Congressman Marcoleta, itong bagong congressman na anak ni Senador Marcoleta, tungkol pa rin sa nangyayari sa Congress at siyempre ito may kaugnayan pa rin doon sa impeachment. Kasi mukhang yung galaw ng mag-ama, si Senador Marcoleta, siya yung papapil sa Senado para harangan ang impeachment laban kay Sara. Ito namang batang Marcoleta, mukhang siyang pumapapil sa Kongreso at ganoon din ang galaw, harangan, pagdudahan ang impeachment process sa mababang kapulungan. Pakinggan niyo ito. Roy and Loyola, Arnie, pinapakilala lang niya ni Sandro Marcos. Bakit hindi na lang po nating galingan? Total, meron naman po tayong 3 taon pa. Kamukha ni Marcoleta rin. Para ipakita na tayo ay mahusay din sa pamamalakad. Jamsuan, Solomon R. Chungalao, binabanggit lang yung mga pangalan. Mr. Speaker, you enumerated earlier that the Supreme Court has added new rules on impeachment. Specifically, the furnishing of a copy of the articles of impeachment along with the evidence, pieces of evidence to the one impeached. Is that correct, Mr. Speaker? That is correct, Mr. Speaker. And along with that, you also said that each signatory to the Libanan at saka Marcoleta yan. Should have read Libanan in its at Marcoleta ay nagdidebate the articles of impeachment before signing it. And in your own opinion, it is another rule added by the Supreme Court. That is what the Supreme Court stated, Mr. Speaker. And our distinguished colleague, Ma'am Laila de Lima, said that due process is not needed here in this particular case. But in my personal opinion, Mr. Speaker, due process is intrinsically embedded in all judicial, even administrative processes. It need not be construed specifically in the Constitution. Halimbawa po, kung tayo ay magtatanggal ng empleyado sa kumpanya, kahit wala naman pagtatangka sa kanyang buhay, we also accord due process with the person that we are about to remove from office. Usually, tayo po we ask for an explanation letter dun sa empleyado. Well, so, kinukumpara niya ng batang Marcoleta yung empleyado. Ay iba ho yung empleyadong nagkasala, natatanggalin ng isang company. Kaysa sa government official, impeachable official, matataas na official ng gobyerno na pinagdudahang nagsamantala sa kapangyarihan at pera ng bayan. Ibang level yun, Congressman. Huwag mong ikumpara ang mga impeachable official sa mga pangkaraniwang empleyado, maging sa gobyerno at pribadong sektor. Ang impeachment ay merong impeachment process. At sino ang inatasan ng saligang batas? Ang exclusive na mayroong kapangyarihan dyan para sa iyong kaalaman, Congressman, ay kayo, Kongreso. Ang Kongreso ang mayroong exclusive na kapangyarihan, Article 11 yan ng saligang batas, na kayo at sa inyo dadaan ng proseso laban sa mga impeachable official, not only Vice President. Actually, itong issue ho ng prosesong ito, hindi na si Sara ang pinag-uusapan dito kasi binago yung initiation sa ruling ng Supreme Court. Although hindi final, pero kung yun ang masusunod, napakadelikado, napakahirap na mag-impeach ng mga impeachable official. Masyadong mahaba ang proseso. Pero siyempre, kung matyaga ang Pilipino, matyaga ang Kongreso, na disiplinahin, i-impeach ang mga impeachable official, kahit ganun kahirap, ipoproseso yan. Kaya lang po, sa analysis ng maraming abogado, binago at pinahirap ng ruling ng Supreme Court ang impeachment process. Nawala na yung exclusive power ng Congress na sila ang mag-impeach na pag nakakuha ng 1/3 signature endorsement
ng mga kabuuang member ng Kongreso, pwede nang i-transfer ang article of impeachment, then magkaroon ng trial sa Senado, doon bigyan ng pagkakataong humarap sa trial ang akusado, hindi na sa Committee on Justice ng Congress. Yun ang proseso. Pero binago ng Supreme Court. Dapat daw dumaan muna sa public hearing ng Committee on Justice at pagbotohan, bigay daw ang lahat ng ebidensya sa mga congressman. Ibig sabihin, wala ng privacy sa testigo at dokumento. Ilabas daw sa public dahil lalabas sa kung bawat congressman para daw bago bumoto ng endorsement. Yun ho yung prosesong gusto ng Supreme Court na malayo sa interpretasyon ng maraming abogado at ng Kongreso na ang exclusive authority o power ng Kongreso sa isyong ito ay binago, pinahirap. Kaya ho, maraming debate sa isyong ito. Okay? Pero balikan natin itong pakikipagdebate ng batang. Hindi ko alam kung abogado rin itong si Marcoleta, yung anak niya. So, kung si Marcoleta ay nawala sa Kongreso, nasa Senado. So, parang mag-ama sila ngayon. Pero hindi naman uubra sa Kongreso yung galaw ng bata pa yan. At saka hindi ho yan uubra sa mga magagaling na mga abogado at mambabatas sa Kongreso. Mas marami magagaling sa Kongreso. Hindi uubra yung Marcoletang yan sa mga magagaling at veterano. Kay Marcolet, kay Libanan pa lang, panuubra yan, abogado yun. Veteranong congressman yun. Minority leader pa lang. Lalo na yung super majority ng House na mga abogado. Hindi uubra yan. Pero siyempre, nire-respeto ng congressman. Kung ano man ang gusto nyo sabihin, hindi naman yun ang masusunod. Okay? So, ini-establish ko lang sa inyo na yung mag-amang Marcoleta ang pumapapil ngayon. Sa Senado, ay yung Senador Marcoleta. Sa Kongreso, gumagalaw-galaw yung kanyang anak, ang nakakabatang Marcoleta. Ano inyong tingin? Kaya ba ng mag-amang Marcoleta talunin ang mga senador at mga congressman at siyempre ang mamamayan Pilipino? Okay? Abangan ang ating mga kaganapan. Samantala, pahabol natin balita. Ano po? Yun pong pagtaso ng mga bilihin. Mahalaga ito natin napapalaala. Kung meron umaabuso dyan, magsumbong kayo. Kasi ulit-ulit po sinasabi ng Philippine Statistics Authority, bumababa naman ang presyo ng bilihin. Kung hindi man ito bumababa, baka may nagsasabotahe, baka may nagsasamantala. Kasi yung rice ay nationwide nang binaba sa halagang 20 pesos. Yung ibang mga bilihin, base sa forecast at record ng mga economic manager, ng mga ekonomista ng ating gobyerno, ay dapat talagang bumaba na. Ngayon, sa monitor ng Philippine Statistics Authority, sa maraming mga palengke ay bumaba. Iba lang ang presyo sa mga supermarket kasi may pwesto yon. Pero sa mga merkado mismo, sa palengke mismo, ay dapat bumaba na ang inflation. Kung hindi, magsumbong po kayo sa inyong mayor, gobernador, barangay, or sa DTI, or sa Department of Agriculture. Ano nga, tulungan natin, tulungan niyo ang gobyerno doon sa mga umaabuso, sa mga bilihing pang-araw-araw na kailangan ng nating lahat o ng Pilipino.